Gamana nagbalaan nga man, salamat ani nga kahaponon ako nagampong hinaut imong panalanginan kani nga session ron Lord ug hinaut Ginoo masabtan gyud sa tanan ng kani nga topic. Amahan kini among giampo di nimo in Jesus name. Amen. Okay, so pipila ka mga sessions na nato nasa available sa mga video. Nagsigita og hisgot about sa sin. So karon medyo murag mahug ni siya og murag closing ani nga topic or summary ani nga topic before ta mo proceed sa lahi nga topic. So, muna ni siya summary, dahil muna ang danger sa sin, ang iyahang peligro, aning sin. Sige, so, start ta. Number 1 nga danger aning sin, nga dugan na natong gisgutan, pipila na ka-session. So, according sa Genesis chapter 6, verse 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. So, ang sin kay mukorrupt siya sa tanan nga mga good. So, sa example din ha, sa illustration, ang buwak nindot kay sa nga tanan, pero tungod sa corruption, makita gyud ninyo ang process mo kuan gyud siya, mo decay siya. Ikan sa nindot kaayo, padung gid siya, mo bati gid siya. Then, unsa pa inyong mahuna-hunaan nga mga good, pero tungod sa sin, naa na siya defect, naa na siya bad. Example, ang human nga body, kaning lawas nato. Nindot kaning body pagka-design, kay muhil bitaw siya. Kailan mo no, sa mga movies, kana si Wolverine, no? Muhil, paspas kaayo mo ayo yang body. Ang tao, naagi tayo anang capacity. Pero munay nahibudgan sa mga doktor kay ano man moabot gid siya sa point nga naay usa nga mayabag niya, naay cell nga mayabag, naay mahimong cancer cells mayabag, dahil muut-ut din siya sa imuhang lawas. Ang once healthy kay nga body mukaltan og ka unhealthy, mukaltan ka bati. So naa siya corruption gyud. Dayon sa mind sa tao naagi dunot nga panghuna-huna. Kabantay mo maghinuktok mo, kabantay mo naagi musod kabuang sa imong sa gamay lang. Okay? Katong bata pa ka, karon dako na ka, bisan even ang mga edara na naagi kabuang nga musod sa imong Di gid malikayan. Bisag pila lang ka minutes nga maghinuktok ka, magtutok ka sagbot or magtutok ka na naagi something nga musod sa imong nga yabag-yabag. And kung imo nang himuon mo nang tanawa lang niyang consequence ana kay naagi na consequence. Dayon sa feelings, again corrupt. So, muna ato ang gitabi-tabian karon sa start nato. Corrupted sad siya. Kay usahay, grabe na kay nimo kaingon nga love gyud mi imo na feel. Unya di dili love. Kay nga naman, maabot ra ang panahon nga muundang ra ka, musurrender ra ka. Kay katong love continuous man gyud to siya, di man to mo give up gyud to siya. Unay giningon pangkamatayan man gyud ang love. Pero later makiingon ka di na di ka ganahan. So nga naman dito, primero strong kay sa tanan. Love kay tunako siya nga naman to. Nausab lagi kalit ako nga feeling. Kay feeling raman siya. Corrupted siya. So, daghan kaayo sa nga tanan, muna ang kalibutan, ingon dito sa Bible, na corrupt siya, muna sa atuasan nga government, kabantay mo ang government, nindot kaayo, kay nga naman, organized unta kayo sa nga tanan, pero tungod sa corruption, naanay daghan nga mga problema. For example, tungod sa corruption, gikawat ang budget, naay mga projects nga wala mga human, then familiar man mo no, sa latest nga mga balita katong flood control kay naon tay kwarta pero gigasto gamay ra kaayo, so ang resulta weak kaayo nga mga kanang gitawag og mga dam or mga flood control sa sapa muna nangaguba lang sa tubig. Kay nga naman corruption, ang kwarta nga dapat unta to para sa project nga lig-on gikuhaan, so ning weak na. So muni ang damage sa gitawag natog sin, muhatag siya corruption sa tanan nga mga butang. Dayon every time mohimo sad kag sin, musamot ka paspas ang kanang gitawag og corruption. Okay? Dili siya kuan lang siya passive, kundi active sad siya. For example, kung magsigi kag pangawat, the more muhabulan imong mind, the more munindot ang pagpangawat, hangtod mangawat kag gamay, hangtod padung sa dako, hangtod unstoppable na imong pangawat, hangtod magsigi na gyud kag pangawat. Nakadug mo atong news sa Japan. Bako kiba fake news ba to siya? Si Power Ranger nga green, gigamit niya yung training sa shooting para iyang gamiton sa pagpangawat gud og actual sa mga balay, mga silingan.
Okay? May naman kasi mo tumbling-tumbling, mo kat-kat-kat-kat, kaya nag-training man siya sa salida, gigamit niya nga skill sa pagpangawat. So, first, giginahan siya nga naman, wa man siya masakpi. So, napunan pagyud, napunan pagyud, napunan pagyud. So, ang sin mo corrupt gyud sa maayo. No? Then, atong example ang fornication. Sigig fornicate, kadugayan, nakakontract na hinunog sexually transmitted nga disease. STD, mahibong na anong sigig katul. Ano naman eh? Kahit tungod na sakpan gyud ka sa sexually transmitted disease. Dayon AIDS, mahibong ka, nagdaot na ka, maski nag-ubo, luya na pirmi. So kung sa check up, murag way findings. Kay mo di ay, ang test nga hindi kinahanglan, nagkatuding sa virus sa HIV, AIDS. So, sakit, grabe na, magluya na ka, magdaot na ka na, umiyahok din ang tao, anak. No? So, mo corrupt siya kung sige, labi na kung sigihan gud nimong himo ang sin. Okay? Yan eh. So, number 2. Ang sin kay makapaseparate gud ni siya sa usa ka tawo gikan sa Dios. Mabuwag gud ka. Literally. Yung sa Isaiah 59 verse 2, apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo, aron siya dili makadungog. So ang Ginoo na siya attitude nga ang sinner di siya maminaw. Kasuway naman mo ng luod mo no, kasuway naman mo na amoy gi-ignore. Ang Ginoo na siya attitude nga ingon ana nga sinner gani ka, di kaniya paminawon og dili siya ganahan nimo. Okay? Mudistansya sa siyang kaugalingon nimo. So munang separation, mabuwag. Ang Dios to sa heaven, kita na sa earth, pero ang Dios di siya mutagad nimo. Even kung mag-pray ka, dili siya maminaw nimo. According ani nga mga verse sa Bible. So daghan karon mga tao nga nagsigig pray, pero kay tungod naa ang sin sa ilang mga kinabuhi, wa gyud Dios nga naminaw ana. Okay? So, unsay tawag na, mga vain nga mga prayers, nang sulbong na nga sa langit, nga way kapusalanan nga naman, ang Dios mismo dili maminaw, ana, nga naman, na ay problem ninyong duha. Diba? One time mo sa relationship, inyo makita, no? Dynamics. Naagani problem sa duha, sa nagrelasyon, di magtagad, buwag, may tabo. Same sa Ginoo, nay attitude ang Ginoo nga ingon ana. Dili na ang Ginoo always nga gusto lang gid magsigig ang tao duol niya nga duulan taong kuninyo gid ba pray gid ni nila pag-ampo jud mo din hinako ba dili na yun ana ang Ginoo ka needy. Kung naay sin, siya mismo ang palayo nimo. Siya mismo ang dili maminaw nimo. Okay, kay ngano man wa mo gud siya magkinahanglan nato. Kita ang nagkinahanglan niya. Number 3. Ang sin kay makapahimo na siya nato nga enemy gyud ka sa Ginoo. Kontra gyud ka sa Ginoo. Maglagot gyud siya nimo. Yung diri sa Romans 8:7, because anyone whose thinking is controlled by their sinful self is against God. They refuse to obey God's law and really they are not able to obey it. Those who are ruled by their sinful selves cannot please God. Meaning ang Ginoo di kuno jud siya malipay nimo kung naay sin diri sa tuang kinabuhi. So mayon ka for example ron mohimo day ko good malipay ang Ginoo ani pero kung naasad nimo ang sin ning himo ka good yan naasad nimo ang sin ang Ginoo never na siya malipay nimo mo nang Ginoo yehe ning himo na siya good dili nag-exist pagani ang sin diha nimo di gyud na siya malipay bisan pag 1,000 ka good imong buhaton. Bisan pag mo-order ka sa Jollibee ron pakanon nimo tanan diri mga estudyante, dili na maka-erase sa kalagot sa Ginoo diha nimo. Kay ngano man naa kay good pero ang imuhang sin present sad ang imuhang sin pirmi sa imuhang kinabuhi. Wala ma-remove or wala masolusyonan ang sin sa imuhang kinabuhi. So munang wala ka sinner man kuno so akong bawion manghatag kog 1,000 sa kada maagian ako nga pobre. Still, enemy lang yun gihapon ka sa Ginoo nga naman, naa ang sin naghari sa imuhang heart, sa imuhang mind, sa imuhang body, enemy yun ka sa Ginoo. Ang tanaw niya nimo. So, mag-imagine mo ba, karon daghan na daig mga tao, no, nagsigig himog mga may buhat, labi na mga vloggers, unya, wala lang yun na siya kwinta tubangan sa Ginoo. Ang answer, wala nga naman, enemy ka sa Ginoo. Okay? Kontra ka sa Ginoo. Number 4, ang sin kay makapa-enslave na siya sa tao.
Usa man ang enslaved. According sa John chapter 8 verse 34, Jesus answered them, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin." Kung muhimo gani kuno ka og sin, servant ka sa sin. May kag servant, ulipon, ang sin mo'y imuhang sigihan na og himo. Kung mag-start ka, magkinabuhi na ka sa sin, mauna na ang sigihan ni mong himo. Munang makadungog mo, usually na mo ingon, di naman jud ko makabiya. Ngano man na, kana nga expression, gikan na siya sa iyang condition, kay mura manggod og ang sin, naghigot na nimo ba? May buong ka sa usa ka tawo, imo ingon, biya na ba, kay bati lagi na. Ngayon siya, di lagi ko kakaya. No? Kung may problema nimo, wa man kahigti, mo ana ka ba? Wala man kahigti, nga di man kakabiya. Naana diri ang higot ana sa iyang mind ug sa iyang heart. Ning attach, ning cling ang sin, nga ganahan na gyud ka sa sin, nya di na ka makagawas sa sin. Magsige na gyud ka ana. For example, drug addiction. Ngano man nga maglisod na man gyud og biya ang drug addict. Physically, iyang dila ning tapot na gyud diha ang flavor sa drugs or sa iyang ilong, no? Iyang system dependent na. For example, palahubog, di na gid siya makahunong sigig inom, nga naman dependent na iyang body mo nang kabantay mo mingon din hilantan man kung di ka inom kana nga may expression nga naman ang imong body ning cater na ning dawat na ana gihimo na niyang normal ang kana, so manang mubiya ka lantan lagi ko mana dayon ka kay hilantan man ko busa magsige nako, pero wa ka kabantay nga gihimo na kang slave unya ang imong lawas ana ning anam na gyud og ka downgrade. Na ato'y nakit-an ako sa una sa buwangan, muwagi ko permi kada adlaw diha. Kada adlaw gyud makit-an gyud nako sa even pamahaw pa, mag-inom na siya. Katong tiguang. Ku grabe, then mauli ko sa eskwelahan. Hapon na, naagi hapon niya, nag-inom lang gyapon siya, naghigda na lang gyud siya sa kana gitawag og sa kanang gutter ba. Kung ano man na siya, wa na siya kaon-kaon. Ang nag-sustain niya katunang bino, slave na kaysa sa ngatanan, di na siya kagawas. Maglain na iyang paminaw kumuundang. So ang gihimo ning continue na lang hangtod namatay kay ang atay ning burot namang yun. Hilo na ang mata. Kay mo man padulungan anak kana masigig inom imo mang atay ana ma-damage. Okay, madaot ngid ka anak. Okay? So mahimo kang slave yun. Dili lang kana sa alcohol, sa shabu or sa cocaine, smoking, vaping, kana tanan mo enslave na nimo fornication, bantay mo murag nindot gid kay ang feeling sa sex. Na? Murag yun ka nagpong panila expression sa mga tao nas langit. Nga naman tungod sa iyang gratification nga mahatag. Muna ang uban, porn lang usa. Dahil ang uban, kuan lang usa, masturbation lang usa. Nga naman tungod sa feeling sa sex, nga nindot kaayo. Pero actually, ang gihimo ana, gidaot ana imuhang body. Okay? Makadaot na siya sa body labi na kung kanang imo nang gihimo outside sa marriage o outside sa love. Makadaot na sa iyong body, mahimo kang sex addict. Daghan kaayo ana labi na sa US nahimong sex addict. Unsa man ang sex addict? Nay usa ka babae gikarelasyon niya na siya sex addict siya, minyo siya. Pero kay uhaw na siya sex, ang papa sa iyang bana mo na sa iyang gihagad. Unya dahil kay nasakpan man siya sa anak, nag-away, gipatay niya iyang mga anak, kay nag-away man sila, napriso siya, dito sa prisuhan, ang guard na sad sa prisuhan iyang hagaron og sex. Nahimo na gyud siyang manyak, nahimo na siyang addict, kay tungod pagkabata diin niya, nasugdan dito sa iyang papa, mamay hapon, nasugdan dito sa iyang papa og kanang abuse. So, once nakatry na siya ato, yung body nag-sick na, dahil siya po, gigana na siya, nagpadayon na po siya ato, so nahimo siyang slave na gyud ato nga binuhatan. Okay? So, di na siya mga normal lang nga mga actions nga mayon ka, wala raman ay problema. Makadaot gid siya, mo enslave gid siya ang sin. Number 5, sin leads to death. Mo lead siya sa kamatayon ang sin. First nga ingon diri sa Romans 5:18, therefore as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation. For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed of? For the end of those things is death. Ang ending sa sin kay death. Multiple nga death, sapaw-sapaw nga death. Example, death sa law. Ingon sa Bible, ang tanan nga sinner angayan ibitay sa kahoy.
Imagine kitang tanan gihukman nata sa Ginoo nga mamatay diyon tata sa kahoy, kaning siyang moment nato ron nga naginhawa pata, grasya na lang ni siya sa Ginoo. Okay? Murabag another murabag chance. Kani bitong free pa kita karon. Kaya actually bitayunon man ta sa kahoy according sa balaod sa Ginoo. Kaning naglakaw-lakaw pata nga giusikan lang sa mga tao karon. Actually grace na ni siya sa Ginoo. Murabag kung sa deadline pa sa term na gi-extendan pa, no? Grace na lang ginasa kay supposedly anak naman gid unta ta sa law. Okay? Gitagaan na lang tag space. Patay naman unta ta dapat sa law. Next, kung mamatay ta physically, moabot man ginang kamatayon nato, di man gina mapugnan, eternal separation, hell or impyerno, yung diri si Jesus Christ sa Matthew 5:29, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. So, si Jesus Christ naghisgot gud mismo hell. Mo na mutuuta nga naay hell kay mismo si Jesus Christ naghisgot about hell. Okay? Dili tao ang nagstory ani kun dili si Jesus Christ. Then ingon diri sa Revelations 21:8, si Apostle John ningingon, but as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. So mabasa gid ninyo sa Bible ang term nga second nga death. Naagi di ay second nga death. Ang definition sa death sa Bible, dili ka na mawagtang ka. Ang definition sa death sa Bible kay separation, mabuwag ka. So now, buwag ka sa Ginoo tungod sa sin, kontra mo ang Ginoo. Once mamatay ka, forever nagyud kang buwag sa Ginoo. Di ka niya pwedeng ikuyog ngadto sa iyang gingharian. Buwag yun ka niya, adto ka niya ibutang sa hell, sa lake of fire. Mo na'y plan sa Ginoo sa future sa tanan nga mga tao, labi na sa tanan nga mga yung diri faithless, sexually immoral, sorcerers, idolaters, liars, tanan nga mga sinners, mo na'y portion ibuwag sa Ginoo didto. Okay? So muna giningon, kung diri sa kalibutan lipay-lipay ra ka, wala kay problema, after ani na kay dakong problema. Nga naman, forever ka nga mo stay away sa Ginoo na gyud. Kay mo ni meaning sa second nga death. Forever nga buwag na gyud ka sa Ginoo. Why chance whatsoever nga musalta pa ka sa langit, like sa doctrine sa purgatory nga mura kag makagawas sa purgatory na malangit. Sa Bible nga teaching, gikan sa hell, wa nagi moment nga mabalhin pa ka into something nga murag marang-arang. Forever. So imagine forever. So man diri sa kalibutan kani atong life karon diri, matawag gyud siya og chance nga wa pa ka maabot aning puntuha. Mun daghan karon ang nangamatay na, kita na gyud to sila sa unsa niya to ang gibasa ron diri. Daghan ang nagmahay. Una mabasa mo sa Luke chapter 16, katong rich man o katong si Lazarus, di ba, nagmahay na siya. Kay katong buhi pa siya, nindot kayang kahimtang, pagkamatay niya, pag-open sa iyang mata, asa maning dapitan na ay kayo, sakit, init, suna na siya sa impyerno. Ug nagmahay na siya, ug naluoy na siya sa iyang mga igsuon, nga buhi pa dito sa earth, nga nahadlok siya, nga basing kunog musunod sa iyang nahimutangan. Okay? So, muna siya ang situation. Next. Number 6, ang sin kay makapahimo na siya nimo nga target ka pirmi sa wrath or kasuko sa Ginoo. Mura kag kana bitaw gisnipe bitaw pirmi. Namoy game da cellphone nga mura gi-target ka pirmi. Ang target lock na diha nimo pirmi kung naa ka diha sa sin. Iyon da sa Romans 2:4, God has been kind to you. He has been very patient, waiting for you to change. But you think nothing of His kindness. Maybe you don't understand that God is kind to you so that you will decide to change your lives. Yung diri, wa ka kabantay nga ang Ginoo kind kay nimo, dili na para na makabusar ka imo nang gamiton sa yabag-yabag. Dapat gusto ang Ginoo nga muliso ka towards niya. Okay? Romans 2:5, but you are so stubborn, you refuse to change, so you are making your own punishment greater and greater. Mura kunog imong gipakadako imong silot kada adlaw. You will be punished on the day when God will show His anger. On that day, everyone will see how right God is to judge people. So, ang target sa Ginoo, nakalak always diha nimo ang iyang kapungot. Kung ang kanis siyang sin, naa lang gyapon diha nimo og nagkinabuhi lang gyapon kaani, nagpractice lang gyapon kaani. Number 7.
Sin makes us dead or useless. Sa Bible, na term diha nga dead, ingon diha sa Ephesians 2:1, in the past, you were spiritually dead because of your sins and the things you did against God. Kani di ang sinner ta, sa mata dahi sa Ginoo, useless ka. Meaning, wa kay gamit niya. Kadug na mo na kung ingnon mo useless. Di ba, mura mong malain nga, lain lain na sa feeling na inon ka way gamit. Labi na kung ato na sa inyo hanin mo madungog, inon ka sa iyong mga magpapa nga, o makigamit nga rin. No? Nga naman, for example, sige lang kaglaag. Di gani ka mo serbisyo sa sugo sa iyong mamag sa iyong papa. Di ka mo tabang sa mga trabaho. So, sila mo imong ginikanan, unya, wa ka mo alagad nila. So, ang term useless, inon din ka o wa kay gamit. Di ba? Hinaot pa mo masultian na sinihang mga ginikanan. Sa mata sa Ginoo kitang tanan gisultian ta niya. True sa Bible, useless ta tungod sa ato ang sin. Gihimo ta niya sa purpose nga mo serve ta niya pero wala na mahitabo. Nag-iyahay tang tanan sa ato ang mga kaugalingon nga mga gusto. So, mo ni ang 7 ka book dangers aning sin, ang peligro aning sin. So, in recap, kung maingon gani ang Ginoo nga sinners tang tanan, number 1, ang gimin ana, corrupt gid tang tanan. Kada usa nato problemado gid ta atubangan sa Ginoo. Number 2, kontra tang tanan sa Dios. Number 3, we are separated, buwag ta sa Ginoo karon at the moment kung wala pa ka diha ni Christ, wala pa na masulbad ang imuhang sin nga situation karon at this very moment karon nga takna buwag pa ka, buwag mog ang Ginoo. Number 4, servants ta sa sin kung wala pa gani na makuha ni Christ, meaning servant pagyapon ka sa sin, ulipon pa ka ana, magsigi pa kag padayon ana. 5, gihukman na ta nga mamatay. So kani ato ang life karon diri, manay giningon pribilehiyo na lang gyud ni siya. Kay gi-judge naman ta sa Ginoo, gi-condemn naman ta niya nga mamatay. 6, di ka ka-escape sa wrath sa Ginoo kung naa pa na ang sin diha sa imuha. Di ka ka-ikyas. So, for example, mamatay unya ka, mabot na nga time, di gud ka kaikyas sa imong punishment. And number 7, karon kitang tanan kung wala pa ka diha ni Christ, useless ka sa iyang atubangan. Wala kay gamit niya, wala ka maka-please niya, wala ka makapahimot niya. Munay reality sa tanan nga mga tao karon. So therefore, unsa man di dapat? Dapat muagree ta sa judgment sa Dios. Meaning, ayaw og sukol sa judgment sa Ginoo about nimo. Tinuod man ni. Ayaw i-deny, ayaw pangitag excuse. For example, ako di ko mutuoy nga corrupt ko kay kabuutan ako. Maghakot kog tubig kada adlaw sa amoa. Di ko mutuo nga corrupt ko. So actually, nindot na imong gibuhat nga naghakot kag tubig sa inyo ha. But then, ingon sa Bible, nakasala man ka batok sa Ginoo. Ha? For example, original sin. Then second, for example, wa jud ka kapamakak. 2, wa jud ka katanaw diha sa gamit sa imong mata og something nga dapat dili nimo tan-awon. Ha? Wa ka kasupak sa imong parents bisag kausa. Wala may perfect. So naa gyud kay sin bisag asang ang guluha, bisag unsa nga time, naagyod kay sin. So, hinaot mo agree ta sa Dios. Dahil number 2, hinaot magbaton ta og hatred sa sin sama sa hatred sa Dios ngadto sa sin. Number 3, dapat magsik tag forgiveness aning tanan ani ato ang mga sin. So kung karon sa imuhang situation, karon naminaw ka sa ato mga lecture sa kada session nato, kung sud sa imong heart di ka sure kung forgiven na ba ka, hinaot gamiton ninyo ni nga mga time nga imuhang i-clarify imuhang status. Forgiven na ba kay forgiveness sa tanan nimo nga sin or wala pa? Ako bata pa ko, di ko kalimot atong naadto ko sa Danau City Hospital sa una katong mubo pa na kanang hospital. Dayon pag adto nako sa emergency, kanamo may gikuyugan didto. Naay babae nga tiguang na gipump sa doktor kay giatake siya. Nya lain kay paminawon kay iyang tanang kaliwat na didto nag-ambo bitaw ya dayon nagsigig hilak. Lain kay tiyog ang hilak.
Nang sige pump sa doktor ato nisilit yung dugo siya ba hangtod wa na gyud tabunan sa habol. Mo to yung first time na ako kita og tawo nga live nga namatay. Nang kay bawon ako sa Bible sa teaching sa mamatay gyud ta, nang kung mamatay ta nga sinner, impierno gyud ta. So pagkakita na ko ato nga moment bata pa ko wala namatay. Ning santop sa akong utok mga tinuod gyud no nga mamatay. Tabi sa kay bawon nagugo nga tinuod pero lahi ra gyud na makita ka sa actual. So mo to hadlok kay ko sa kata nga mamatay gyud ta no. Ya. Unto pag uli sa balay sigog ampo sa Ginoo, Lord, luwas ako Lord, ya sud sa akong kasing-kasing Lord kay hadlok lay ko kay di ko gusto mamatay kung mamaimperno ko. Then sunod hadlok na sad ko. Malangit bagyag ako no. Mutawag na sa ko Lord, pasaylo ako Lord kay ngano Ginoo, di ko gusto mamatay kung maimperno ko. So sige og repeat ana sa una kay bawo ko mamatay gid eta, then kay bawo ko nag-need ta og forgiveness. So sa inyo ha sad hinaot mo na sa inyong kasing-kasing nga mag-seek mag-forgiveness kung wala pa. But then ako ni undang nako ato nga moment nga masigog kahadlok mo tawag ko sa Ginoo Lord sud sa akong kasing-kasing Lord pasaylo ako nga naman. Nakapahuway nako nga naman nakahibaw na day ko sa salvation. Unsa man di? So mo ni ako nakatunan sa Bible kung kinahanglan tag forgiveness kinahanglan ta maluwas unsa may pamaagi. Number 1, nagkinahanglan tag rescuer. Dili ikaw ang makasave sa imong kaugalingon, dili imong sincerity ang makasave sa imong kaugalingon. Kanang seryoso, magseryoso ka, magbinuutan ka, mura na kag magbadri halos or mura na kag mag-unsa sa inyong kwarto. Dili na mo makasave nimo, kinahanglan kag other nga mo save nimo. Kinsa man somebody nga dili taga diri aning kalibutan na kitang tanan sinner man ta, suway makasave nato. Kinahanglan tag outside aning kalibutan nga mo save nato ug mao ni si Jesus Christ. Ingon sa Bible sa 1 John chapter 4 verse 14, John 3:17, for God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. So mo na to ginid. Mao nang ako mo encourage ko sa matag usa kung karon nga moment wa pa gyapon kay sure saved na baka ka, forgiven na baka ka, paminaw lang umaayo niya dayon tanawa. Nag-need ka og Savior, si Jesus Christ, og si Jesus Christ ding naog na aning kalibutan na, og mao sa gihimo niya, giangkon niya, gikuha niya nga ato ang sin, ang guilt, gikuha niya ato ang punishment, siya mo'y namatay dito sa cross, nagpaagas siya sa iyang life, ang iyang dugo, para mo i-payment, bayad sa ato ang tanan nga sa Ginoo, dahil na-resurrect siya the third day, para sa paghatag nato og new life. Mo ni gihimo niya para ma-forgiven ta, ma-save ta gikan sa atong damnation o gikan sa ato ang sin. So mo nang kung karon nga punto di pa gyapon ka sure sa imong salvation, hinaot mo trust ka sa gibuhat ni Jesus Christ. Ingon diri sa Ephesians chapter 2 verse 8, gift di siya. May kita gift walay bayad. Ephesians 2:9, you are not saved by the things you have done, so there is nothing to boast about. Gift, si Jesus Christ ang nanghimo sa dapat imong gikinahanglan, iyahan ning gihatag as a gift. Gift, again, dili pabayran. Dili nimo paliton. Dili nimo haguan. Okay, ato lagi nang klarohon og maayo. Dili nimo haguan, dili ikaw amo effort. Nga ako sinner ko, so ako i-try og save akong kaugalingon, so muhimo ko ani unsa man ako himon dapat unsa akong ihala dapat wala kay ihala dapat na ay halad na gihimo si Christ kani now di mo makalimot ani yang gi-offer as gift ang imong buhaton ang pag-receive. Unsaon pag-receive? Faith. Ingon da sa Romans 3:24, ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya, pinaagi sa pagtubos nga naa kang Kristo Jesus, nga gipadayag sa Dios nga halad sa pagpasiguli, pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong, tungod kay gisayloan niya ang mga sala nga nangabuhat kaniadto tungod sa pagpailob sa Dios. Acts chapter 10 verse 43, siya gipamatud-an sa tanang mga manalagna nga pinaagi sa iyang ngalan, ang tanang mutuo kaniya, tanawang sumpay, makadawat sa pasaylo sa mga sala. So ang means, ang pamaagi para ma-receive nimo ang forgiveness according sa Bible, mutuo ka niya. Mutuo ka nga enough na ni ang iyang gihimo para nimo kay imagine God na ni
nanaog para lang i-save ka, i-save ko, i-save si bisan kinsa nga sinner. So asa pa mas laing kusgan ani? God na ni nga nanaog nahimong tao ug ning himo sa salvation nga gikinahanglan nato. So ang tanan nga mo believe ni Christ sa iyang gibuhat, ingon diri sa Acts 10:43, ang tanang mutuo kaniya makadawat sa pasaylo sa mga sala. So ang pagtuo mura siyag hands nga ning dawat ba sa gift. Asa man padong nimo. Okay? Dayon unsa man mahitabo nimo kung imong dawaton ni nga gift? Maunsa naman dayon? Ingon diri sa Hebrews 7:25, si Jesus na ang imuhang intercessor didto sa heaven. Hebrews 7:25, busa usab siya arang makaluwas sa hingpit gayod kanila nga nagduol ngadto sa Dios pinagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. Pangamuyo laong nga Bisaya. Meaning mo hangyo. Naanay somebody nga naa sa langit nga mo'y sige hangyo para nimo. Kanato? Number 2, 1 John 2:1, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo nini mga butanga aron dili kamo managpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa amahan si Jesucristo nga matarong. Naa na kay tighangyo didto sa langit para nimo. Ngamo ana nga Father kanisiya ba? Na siya hangyo, ako'y hangyo para niya. 2, siya mulaban nimo. For example, si Dailerdy na siya sin, believer siya, kasa siya, sa kading yawa dito, kasa, naaday maingon, ay naghilabdi kay ako nang gipakamatyang dito sa krus. Ay nagsiluti, amahan, kay ako nang gipakamatyang sa krus, nagsuri na siya siyang sin, ako na siyang anak, ay naghilabdi. So naay manlalaban. Number 3, 1 John 2:2, ug siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa ato mga sala, ug dili lamang tungod sa ato, kundi usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. Naa na pud tay sacrifice. Ang mga tao karon makabuag pangita og sacrifice sa ilang sin. Ang uban modagan sa kalawat, ang uban modagan sa dagkot-dagkot, ang uban modagan sa unsa pa nga mga pwedeng i-offer sa Ginoo para mawagtang ilang sin. Naa na tay offering, unsa man forever nga offering, kinsa man si Jesus Christ ang offering sa ato ang sin. Asa again, tuwa sa langit. So imagine, naa kay tighangyo, naa kay intercessor, naa kay manlalaban, naa na kay offering, unsa pa man ang imong gipangita, wala na. So man ang usa ka Christian, kinsa may gisaligan niya didto sa langit, always si Jesus Christ. So kung namina mo karon ani sa inyong heart, dili si Jesus Christ ang imuhang gisaligan nga imuhang tighangyo dito sa langit. Dili si Jesus Christ ang imuhang gisaligan nga imong manlalaban dito sa langit. Dili si Jesus Christ ang iyang sacrifice ang imong gisaligan sa imong sin. Nan mo na akong encourage nimo, change your mind. Usabay mo una. Salig fully ni Jesus Christ. Kay wa na kay gikinahanglan palain outside ni Jesus Christ. Dili si bisan kinsa ang makapuli ani. Si Jesus Christ ra makahimo ani. Kay si Jesus Christ ra mao ang paminawon sa God the Father kay iyahan ang pinangga nga anak. Okay? Now muni ang illustration. Kung ikaw ibutang nimo i-receive nimo ang salvation through faith nga musalig na ko ana niya musalig na gyud ko ni Jesus Christ hangtod-sangtod sa ako ang kinabuhi nga siya ako ang salvation. Muni ang itsura. Okay? Sa illustration, so sa illustration, kung si Jesus Christ ang imong intercessor, siya imong manlalaban, siya na imong sacrifice. So imagine na mo sa court, na mo sa korte, ikaw sinner, tuwa ang judge, si Jesus Christ imong lawyer, imong tapad. Siya mo defend nimo sa judgment sa God the Father, ay naghilabti, free na ni, okay na ni, ako na ni, ako nang gibayran ang sins ani, ako nang giangkon ang punishments ani, ako na ning gisave, ako na ni siya. Okay? Muni itsura didto sa langit sa tanan nga mga believers labi na unya sa judgment day. Okay? Naay somebody nga moingon nimo, ako na. Okay? Ngano man?
Gi-receive niya ang gift. Ning salig na siya sa ako ang sacrifice. Enough na kay na sa tanan. So kung karon sa imong sud sa imong kasing-kasing napamoy doubt about sa inyong status, whether saved na ba mo, forgiven na ba mo, so muna ko encourage sa matag usa, change your minds. Sabay niyo mga hunahuna, huwag tanga ang doubt, ibutang imong pagsalig fully diha ni Jesus Christ. Again, second nga illustration, naata sa earth, naa siya sa heaven. Kung ibutang nimo imong faith diha ni Jesus Christ, imong Savior, siya ang imuhang intercessor sa Amahan dito sa langit. Okay? Siya ang imuhang gitawag og intercessor manlalaban dito sa langit. Napay lain, wala na. Kay wala na ilain. Sound tani? Hebrew 10, verse 12. But Christ offered only one sacrifice for sins. Imagine na, only one. And that sacrifice is good for all time. Kana nga sacrifice, enough na siya sa tanan nga time. For example, sa 2027, enough pa bagyapon ang sacrifice imo saligan? Yes, enough pagyapon kay na sa nga tanan. One sacrifice, good for all time. So kung mosalig ka karon ana nga salvation ni Jesus Christ, ang imuhang sins mo na giningon covered for all time. Dili kinahanglan i-register balik, dili i-renew balik, dili balik-balik ang sacrifice sa sin. So muna yung reason ganun ang Christian dili siya mumisa, dili siya mo partake sa misa, dili siya mo partake anang kalawat. Muna yung reason nga naman kay naa namang goy sacrifice ang Christian nga gisaligan nga one time forever covered na ang tanan ni mga sin. Muna ang kanang idea nga kalawat na sad ko kay para na sad ni sa ako ang sin, magamay-gamay na pod, wrong gyud na siya biblically speaking. Kay nga naman ang sacrifice ni Christ kausara na niya gihimo for all time na siya. So kung dili ka mosalig ani nga sacrifice, meaning gusto ka sa sacrifice nga dili makawagtang sa sin. Kay kanang mga halad-halad nga isigig offer kada Sunday or kanus ani mo na buhaton, balik-balik, meaning di na maka-remove sa imong sin. So muna siya, ako din ipakita next time ang comparison sa tanan, ako ni diagram. Muna siyang always, kung example Roman Catholic ka, always ka magbalik-balik ang mga sacraments nga naman, once di na nimo ma-maintain, kuyaw man ka nga ma-shot sa linaw nga kalayo. Kay di man makakover sa imong sin for all time ang kana nga mga ritual. Gabi nagkatawa ko kay naay clip sa pari si Shano Ubod sa pagsinulog. Ya joker man na siya nga pari, pero sa iyang statement nagwali siya about sin, namadlong siya sa mga tao sa sin. Ingon din siya, di mo kasud langit ana kung naamoy sin, kadagan kay mong sin ya. Kami mga pari, di magimi ka siguro, yan na siya. Ingon sining gawas sa iyang mismo, pero ang mga tawa lang. O dili sila magbantay. Nga mismo ang pari ning admit. Hindi man gani siya kasiguro. Ang iya lang masyat sa purgatorio, di siya sure jump sa langit. Okay? So why ngano mo follow man kaana nga teaching nga naa may clear na teaching sa Bible nga ang sacrifice ni Christ once for all time? Asa man imong pilion ang dili makasave nimo, ang sigihan nimo maintain, ikaw nagdepende nimo, or ang nagdepende ni Christ nga once and for all? Munang ang usa ka Christian, ang iyang gisaligan nga sacrifice ang kang Christ forever na covered na tanan. Muna giningon effective immediately the moment nga mo believe ka sa iyang sacrifice. Nanadayon. Dili ikaw pa ang maghago, dili ikaw pa ang maningkamot nga imo nang i-maintain, siya ang ninghimo ana para nimo. So asa ang sure sa duha? Sure ni ang kaning gihimo ni Christ. So manang sa inyong hunahuna karon nahadlok pa mo kay kung sa inyong hunahuna ron murag mobalhin magog tinuhuan kung musalig ana. Ayaw na itugot nga fear nga maka-prevent nimo nga musalig ka sa sacrifice ni Christ. Okay?
Ayaw itugot nang amo prevent na nimo or imong maghuna-huna karon ako magong mama di mo sugot, ako magong papa di mo sugot. Ayaw itugot na nga fear nga mo prevent nimo nga sud sa imong heart mosalig ka sa sacrifice ni Jesus Christ. Ngano man, di ta magkakuptanay sa ato ang pag-adto sa kanang judgment unya nga magtinabangay ta by group, dili na magamit ng by group. Sa una nagthesis me by group, nari usa sa ligan. Ang the rest, sakay na. Murag super ferry ba? Sakay na. No? Amot lang. Then, hatag snacks. Tanaw-tanaw lang. Usara nag-type, no? Usara ang naghuna-huna. Usara tanong. Ang ban, inig-abot, nag-pass sa thesis. O, naman ang nga dito. O, apil sa grado. But then, sa judgment day, di na magsilbing by group. Individual naman. Ning salig ba ka sa sacrifice ni Jesus Christ? So, kung magpadaka sa kadlok, ang imong kag ang namiligro, nakasalalay. Mao na kabantay mo sa mga apostles, bahala gibiyaan sila sa tanan. Nga naman kasabot sila individual tagsa-tagsa ta manubag musalig sad ni Christ. Moto gibugal-bugalan sila, gitamay sila, but dilang asa naman ron sila. Tuna sa heaven kauban ni Jesus Christ. So muna ko encourage sa inyo ha, mauni ang blessing sa sacrifice ni Christ one time. Muna kaning Hebrews 10:12, nindot kini nga verse. Every time na mangutanan na kung anong dili man mo magsakramento, mo niya akong i-point. One sacrifice gihimo ni Christ, enough na mo na akong gisaligan. Muna sa una kato ang gi-share ninyo nahadlok ko. Nagsige na lang gihog tawag, Lord, luwasag ko ba? Dayon, Lord, sud sa akong heart ba kay nahadlok lagi ko kitong kita ko namatay itong babae. Yan nahadlok kung hamabot na gani akong kamatayon, mapariho makako sa Luke chapter 16 katon ni mata sa impierno na ba. Okay? So mo na niingon ko, magsige ko sincero ampo nga Lord, luwas ako ba? Pero karon nakapahuway nako, ngano man, dara. One sacrifice ning salig nako sa sacrifice ni Christ, dara. Enough na. Wa nako nagsigig tsabaw, Lord, Ginoo, luwas ako ani ning salig nako sa sacrifice ni Jesus Christ, enough na para nako. Okay? So, mo ni ang blessing nga gihimo ni Christ gikan sa kani atong topic karon ang danger sa sin. Kung dangerous ang sin, powerful sad kaayo sa nga tanan ang salvation ni Jesus Christ. Kita ninyo ang contrast? Dangerous kayang sin, powerful sad kaayo sa nga tanan ang salvation ni Jesus Christ. Nga bisag unsa imong sin, kaya kang hulbuton, kaya kang i-forgive, kaya kang luwason. Na question? Sa? Duha, tulo? O, wala question? Kamu day? Wala? Sige. So, para sa ato ang next nga session, akong i-open para sa uban kung naamoy gusto nga topic nga i-discuss. Boy, ato i-discuss. Okay mo, ana? Basin na ay gustong topic inyong i-discuss. Ito i-try. Worrying about what will happen for tomorrow, sir. About pakitabo sa future, mga kabalaka. Inana. Sige. About yan, future. Sige. Sige niya, mag-pray ta. Gamahan na nagbalaan nga mahan. Salamat sa imong time. Maghihatag na mo. Lord, akong gi-pray. I-bless Ginoong Dios ang next na mga session. O kani nga topic, Lord, hinaut Ginoong daghan pa makadug o makasabot ani. Amahan kini akong gi-pray. In Jesus' name, Amen. Sige, may hapon sa nan.